Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. God bless Paul, Brother Orlin Preacher, Andy Binias. Praise the Lord. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral na banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po lahat ay manalangin, magkaisa mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapanayan sa lahat sa matamis at makapanayan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapay noon sa pangungot, malapay ng ginagalang malapastor, malapay noon ang tao yung lingkod, nilagisan, malapay noon. Kami po ay nagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyo, malapay ng Jesus. Sa iyong dakilang paglangis, paggabay sa bawat bahagi, gawain malapay noon sa lugar na ito. Purihin ka at pasalamatan. Sa iyong dakilang pagkilos sa aming kalagitnaan, nagpapatuloy na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy po namin sinasamba at pinapapurihan, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat, malapay noon. Gayon din sa lahat, malapay noon, mga patotoo. Na lahat mga kapatiran po na nagpapatuloy na ikaw ang Diyos na buhay sa banal na misteryong ito, malapay noon, maging sa lahat. Mga kapatiran po namin matapat, malapay noon, na nagbibigay, sumusuporta sa banal na gawain, malapay ng Jesus. Hallelujah. At sa iyong pag-aaral, malapay noon, iba na salita sa gana akin, wala po akong magagawa, malapay noon. Sa gana akin, malapay noon, tulungan niyo po at patnubayan, malapay noon, bigyan ng karunungan, nagmumula sa iyo, malapay noon. Amin din sinasamot din dalay, malapay noon, ipaunawan niyo po, malapay noon, banal mistay sa lahat mga kapatiran, naririto, malapay noon. Sumaamin ka po, malapay ng Jesus, and by the power of darkness in the midst of us, in the mighty name of others, Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Maayong buntag sa ating tanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun lamang po ang aking malit na alam sa Bisaya, mga minamahal. Amen. Subalit mga minamahal, sabi nga anumang lingwahe ang ating gamitin, alam po natin tayo mga tunay na mga anak ng Diyos ay nagkakaroon noon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And first, we give the highest praise, glory, honor, and majesty and thanksgiving to one true God, the King of Kings, the Lord of Lords, that we serve in the name of our Lord God, that's Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang Diyos na siyang dahilan kung bakit po tayo ay naririto, mga minamahal. Amen? Kung bakit po tayo nagtitipon-tipon, mga minamahal, nagtitiis, mga minamahal. Bakit? Dahil alam natin na ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And we give double honor and respect to the man of God, a prophet of our loving God, our beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida, our dear Papa, praise the Lord. And we always remember and cherish the blessed teachings po of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our dear Mama, praise the Lord. And also we honor and give respect to all the entire Almeida family, mula po sa panganay, ating beloved Ate P, beloved Minister June, praise the Lord. Sa mga sandali ito ay nakikiisa rin po, mga minamahal, representing our beloved friends in the Lord sa dako ng Cebu, to our beloved Ate Tet, beloved Mr. Luke, beloved Kuya Pogs, and beloved Ate Dean and their family, to my wife, beloved Lots, praise the Lord, to our kids, Jader and Gavin, sa mga workers po, na mga kasamahan po natin, mga minamahal, mula sa Central Church, mga minamahal, sa inyo pong lahat, ang pagbati rin po sa inatasang mga siwa sa lugar na ito, our beloved Ordained Preacher, Andy Binias, and his family, praise the Lord, hallelujah. Sa lahat po ng mga matatapat na mga manggagawa, mga awit, mga pinagpalang mga manunugtog, sa lahat po ng mga kapatiran, mga iinit, elders of the church, sa inyo po mga magbaguhan, kung meron man mga online live webcast viewers po, sa dako po ng CDO, pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Happy 31st Church Anniversary. Amen! Everybody shall praise the Lord! 3 dekada, 1 taon, mga minamahal, 31 years of God's goodness and faithfulness. Amen? Dakilang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, simula na nag-umpisa ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, taong 1991 sa lugar na ito. Nagsimula sa mga iilang mga pinili mga banal ng ating dakilang Diyos, mga iilang pamilya, mga iilang individual, mga minamahal, na nahasikan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pangungunan at pangangaral ng ating ginagalang ng mga pastor, kanilang inunawa, amen? Tumanim sa kanilang puso't kaisipan ang kahalagahan ng Ebanghelyo at kahalagahan ng pagbubunga, pagliligtas ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Dumaan ang ilang taon, mga minamahal, dahil sa pagsusumikap ng mga kapatiran, ng mga naunang mga manggagawang inatasan sa lugar na ito, nagbunga ang paglilingkod, nagbunga ang mga pananalangin ng ating ginagalang mga pastor, ngayon ay lumago na ng lumago. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam natin ilang outstation po ang CDO, ilang outreaches po pala, ang CD outstation. 55, mga minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Alam po natin na yung bilang po natin dito, mga minamahal, kakaunti lamang, mga minamahal. Dahil hindi po tayo magkasya.
Amen. Maaring ibang mga kapatiran po natin, gustuhin man natin lahat ay makapiling po natin sa araw nito, mga minamahal. Kung kayo po ay nakikisa sa live stream sa lahat mga 55 outreaches ng CDO, mga minamahal, happy 31st Church Anniversary po sa ating lahat. Bagamat hindi po kasya sa loob ng banal na iglesia, mga minamahal, iilan lamang, mga minamahal, wag po tayong baka yung iba ay nagtampo na, mga minamahal, dahil hindi sila nakasama, subalit talagang hindi po kasya. Hindi po kaya, mga minamahal, dahil umaapaw ang mga kaluluwang patuloy na nililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. Everybody shall praise the Lord! At gaya po, mga minamahal, na sabi po ng ating beloved wife, isa sa mga anak ng ating ginagalang mga pastor, talaga po, nais po namin talaga makabisita, mga minamahal. Kagalakan po namin na kayo makapiling sa araw na ito, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Bagamat sabay-sabay po, mga minamahal, ang mga anniversaries sa iba't ibang mga outstations, kami po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus through our Lord's Papa. Sa ating Atipina, kami po ay inatasan na ma-assign sa lugar na ito upang makapiling po kayo, mga minamahal, sa ating pagse-celebrate ng ating 31st Church Anniversary. Praise the Lord. Tatlong dekada at isang taon. 31 years, mga minamahal, kung ating balikan kung paanong tayo ay niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ilan po dito, mga minamahal, yung nakaabot po ng 31 years? Maaari po natin itaas ang ating mga kamay. Sino po yung mga naririto pa, mga minamahal, nung unang itinatag ang banal na iglesia sa lugar na ito, mga minamahal, sa CDO? Pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga tinuring ng mga elders of the church, mga minamahal. Amen? Yung iba, yung mga minamahal, 25 years, 20 years. Yung iba, mga minamahal, umabot ng 15 years, mga minamahal. Yung iba, naligtas mula po sa Central Church. Umabot sila ng 45 years, 40 years, mga minamahal. Lahat sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil gaya ng sinabi, mga minamahal, lang na mga nagpatotoo kanina, mga minamahal, sinabi natin, blood loss kanina, mga minamahal, dahil nasaksihan natin, nakita natin kung gaano kabuhay, mga minamahal, kung gaano katotoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa banal na iglesyang ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Saga ng atin, mga minamahal, bakit tayo nagpapatuloy? Hindi saga ng atin, mga minamahal, na tayo ay nagpapatuloy. Dahil yan sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, mga minamahal, we can do all things through Christ that strengthen us. Lahat ng bagay ay ating makakayanan. Lahat ng mga pagsubok ay ating makakayanan, mga minamahal, dahil tayo ay mga piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kaya, mga minamahal, wala ni isa sa atin ang pwedeng magmalaki, mga minamahal, na tayo umabot sa ganitong taon. Dahil lamang yan sa biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Amen? Everybody shall praise the Lord! Kung tayo ay bakit tayo nananatili sa paglilingkod? Dahil ating inunawa ng tunay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. 3 dekada ng pagtatagumpay laban sa gawa ng kaaway. Amen? For every day of our life here on earth is a spiritual warfare. Tayo ay nakikipagbaka, mga minamahal. Araw-araw ng ating pamumuhay sa mundong ito, tayo ay nakikipagbaka, mga minamahal. We wrestle not against flesh and blood. Sabi ng banal kasulatan, hindi tayo nakipag-away, mga minamahal, sa mga literal na mga tao, mga minamahal, physical, nakipag-away. We wrestle against principalities. Amen? Against the darkness, against the rulers of the darkness, mga minamahal. It is a spiritual warfare every day of our life. Tayo ay nakipagbaka, mga minamahal. Kaya wala tayong ibang aasahan, mga minamahal, kundi ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. 3 dekada at isang taon na patuloy na paglago ng ating spiritual na pananampalataya, ang ating pananampalataya. Walang ibang ninais ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nagsusumikap sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ay maabot natin yung pinakamataas na antas ng pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na ang ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, mataas ang antas dahil ang ating mahal pastor yan. Ang turo ng ating ginagalang mahal pastor, ang panalangin ng ating blood friends in the Lord, mga minamahal, ay lahat tayo masumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nasa mataas na antas ng ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ang hangarin, gaya ng sinabi ng ating blood ordained preacher kanina, mga minamahal, ang hangarin ng ating blood friends in the Lord, ang hangarin ng bawat manggagawa. Amen? Na inatasan sa bawat outstations, mga minamahal, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, mga minamahal, ay makita ang mga kapatiran na patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil habang umaangat
tumataas ang antas ng ating pananampalataya, ay nagiging mabunga rin tayo sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everyone shall praise the Lord! Huwag nawa natin, huwag nawang matulad sa iba, mga minamahal. Katulad ng mga namaunang mga Israelita. Unang mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga piniling bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kabila ng ilang taon na kanilang nasaksihan ang mga himala, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos ay nagawa nilang talikuran. Ang tunay na Diyos, ang nag-iisang Diyos. Sila ay naghanap ng ibang Diyos na sasambahin, mga minamahal. Hindi sila nakontento, mga minamahal, sa mga himala, kapangyarihan na kanilang nasaksihan nung sila ay inilabas sa lugar ng Ehipto, mga minamahal. Huwag tayo nanawang matulad sa kanila. Amen? Huwag nawa tayong umabot, mga minamahal, na we are celebrating 31 years, tumagal tayo ng 30 years, 29 years, 20 years sa paglilingkod, mga minamahal, subalit nananatili na hindi tayo nagiging mabunga sa paglilingkod. Dahil nais muli ating uulitin, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, nais ng ating ginagana ng mga pastor, mga minamahal, beloved friends in the Lord, the beloved children, na tayo ay masumpungan ng ating dakilang Diyos na nasa mataas na anyo ng pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo maging mabunga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pag-aralan ng mainam. Sa hapong ito, ang talinhaga patungkol sa apat na binhi. Apat na lupain o lupa, mga minamahal. The parable of the soils. Basahin po muna natin ang talatang ito, mga minamahal. Lucas 8, 4 hanggang 8, or Luke chapter 8, verses 4 up to 8. Kaya lamang po, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 8, ang talata ay 4 hanggang 8. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamagitan ng isang talinghaga. 5. Ang maghahasik ay umaon upang maghasik ng kanyang binhi, at sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napag-iyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. 6. At ang iba'y nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo, sapagkat walang halumigmig. 7. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan, at tumubong kasama ang mga dawag, at yaoy ininis. 8. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa kapanahunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gumagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga talinhaga o mga parabola, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi pa fully accepted. Amen? Hindi pa nauunawaan ng lahat ng ating dakilang Diyos, nagkatawang tao, amen, sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at siya ang Messiah, mga minamahal, na tinutukoy sa lumang tipan. Hindi pa naunawaan ng mga tao, maging mga Pariseo, mga Hudyo, mga minamahal, ay hindi pa nila maunawaan. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay gumagamit ng mga talinhaga, mga minamahal, upang ang sinuman, mga minamahal, na mga tunay na pinili at maniniwala sa nag-iisang Diyos, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay sila ang makakaunawa ng mga talinhagang ito. Tayo mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kapanahon ito, mga minamahal, atin din namang unawain. Ano ang ibig sabihin ng talinhagang ito, ang parabolang ito, mga minamahal, na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Sa talinhagang ito, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus ay tumutukoy sa iba't ibang tugon ng mga tao sa kanyang salita. Ang binhi, mga minamahal, ay nangangahulugan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Amen? Praise the Lord! Ang apat na magkakaibang tugon, mga minamahal, ay isinalaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon kasama ang apat na magkakaibang dahilan o magkakaibang dahilan at apat na natatanging resulta. Amen? Sa pagbagsak ng mga binhing ito sa magkakaibang mga lupain. Ang lupa na tinutukoy dito, mga minamahal, ay nagpapahiwatig sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano, mga minamahal, na nakikinig ng binhi. Ang binhi o ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin po natin, ang binhi ito ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw dito, mga minamahal, yung una, mga minamahal, naghasik, mga minamahal, at saan na ihasik, mga minamahal. Subalit nung panahon na yon, kung ating babasahin ang mga susunod na mga talata, maraming nagtanong, ano nga bang ibig sabihin ng talinhagang ito? Bakit malapay noon, ikaw ay nagsasalita ng talinhagang ito? At sabi nga natin, pinakamamahal na Panginoon, makinig ang mga nakikinig.
at silang mga nakakaunawa, iunawain ang talinhagang ito. At nagbigay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng paliwanag sa mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa hapon ito, kung tayo ay tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, magiging malinaw sa atin ang talinhagang ito. Basahin po natin, mga minamahal, ang kahulugan ng talinhagang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 8, ang talata ay 11 hanggang 15. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. 12. At ang mga sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Amen, praise the Lord. Doon po muna tayo, mga minamahal. Una, mga minamahal, anong klaseng lupa, mga minamahal, na ihasik ang binhi, mga minamahal? The wayside, the hardened soil, those along the path, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, sa literal na ating panahon, mga minamahal, kung ang isang binhi ay naitapon lang sa tabi, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, ay maaaring mamatay kaagad. Amen. Dahil nahihasik lamang yan, mga minamahal, sa tabi, mga minamahal. Matigas, maaaring matigas yung lupain, mga minamahal. It's a hardened soil. Amen. At sabi dito, ang mga nasa tabi ng daan ay mga nakinig lamang. Sa ating lahat na naririto, mga minamahal, alam po natin na hindi tayo kabilang sa mga nakikinig lamang. Amen. Amen. The fact that we stayed here, or the fact, mga minamahal, na tayo ay pinagtibay, na natili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, umabot tayo ng ilang buwan, ilang taon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi na natili, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa tabi lamang ng daan. Amen? Nung tayo, mga minamahal, ay nahasikahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan, maaari ng mga krusada, maaari sa pamamagitan ng mga church activities, Bible studies, mga minamahal, o kaya tayo ay nahayuan ng mga kapatiran, nahasikahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng paghahayo ng mga manggagawa, ng mga awit, ng mga kapatiran, tumino sa kanilang salita ng Panginoon. Kayo ay nahasikan, mga minamahal. Hindi na natili ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga tenga. Amen? Kung kayo ay lumagpas sa aspetong iyon, mga minamahal, maaaring doon tayo sa pangalawang lupain, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Patuloy sa talatang 13. At ang mga sabatuhan ay ang mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahoy nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya na sinabi natin kanina, the first soil represents those people who do not respond. Alalahanin po natin, mga minamahal, hindi dapat manatiling tayo tagapakinig lamang ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We should not be hearers of the Word of God, but doers of the Word of the Lord. Ibig sabihin, there should be a response sa bawat Kristiyano, mga minamahal, o sa bawat mananampalataya sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating napapakinggan. Everybody shout, praise the Lord! Because without an action, without a response, pwede tayong maagaw. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, inagaw. Amen? The devil comes and takes away the word out of their hearts. Kung babaliwalain natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating napakinggan, nung tayo ay nahasikan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo ay magpapabaya, there will be no action, walang response sa ating mga minamahal, aagawin niya ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, na natili ka lang tagapakinig. Kaya yung iba sa mga panahon ng mga krusada, maraming mga dumadalo. Maraming nai-invite, mga minamahal. Subalit marami pa rin sa kanila na natiling tagapakinig lamang. At dahil na natili silang tagapakinig, hindi nila inunawa ang salita ng mahal na Panginoon, inagaw sa kanila ang salita ng mahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng doubt hanggang sa hindi na sila bumalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit yung pangalawang lupain, mga minamahal, anong sabi dito? Maaaring sila yung mga Kristiyanong nag-respond. Amen? Nahasikan sila ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? The rocky soil. Yung pangalawang type of soil is the rocky soil. Amen? When they heard the word of the Lord, they received the word with joy. Nagalak sila, mga minamahal. Maaring iba sa atin, nakita natin sa ating mga mata, nasaksihan natin, mga bulag, dumilat, mga minamahal, binigyan ng paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasaksihan natin mga iba't ibang himala,
Mga pilay, pinalakad ang ating pinakamamalapayan. So we took the word of the Lord with joy. Amen? Natuwa tayo. Ito lang tunay na gawain ng malapay noon. Magpapabautismo ako, malapay. Susunod ako, malapay noon. Dahil ang mga narinig ng mga Kristiyanong ito, mga minamahal, ay pawang kabutihan. Pawang mga himala ang nakita nila, mga minamahal. Doon sila nakatuon, mga minamahal. The rocky soil, mga minamahal. Subalit alam po natin, mga minamahal, kung may mga magsasaka po sa atin, mga kapatiran, alam po natin na kung ang isang binhi ay itinapon sa isang rocky soil, mga minamahal, mahirap mag-absorb ng nutrients ang rocky soil. Amen. Babasahin mo yan, mga minamahal, lalagpas lamang yan, mafi-filter lang yan, mga minamahal. Kukunin yan ng mas ilalim pa ng mga soil. So hindi lalago, hindi uugat, mga minamahal, yung halaman na yan. Hanggang sa unti-unti maaaring mamatay yan. Dahil kulang na sa nutrients, kulang sa moisture. So sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, sa ikalawang klase, mga minamahal, ng lupain, na kung saan itinapon ang binhi, ang salita ng ating pinakamamalapay nun. Gaya na sinabi natin kanina, they took the word of the Lord with joy. Tinanggap nila, nagpabautismo sila. Bakit? Dahil nakatuon lamang sila sa pagpapala ng ating pinakamamalapay noon. Nakatuon lamang sila sa himala na kanilang nakita. Akala nila, mga minamahal, ang paglilingkod ay puro rosas. Hanggang doon lamang, mga minamahal, ang kanilang pagkakaalam sa salita ng malapay noon. Amen? Gusto nila, mga minamahal, ang pinipili ng kanilang mga pandinig ay mga mabubuting bagay lamang. Prosperity gospel. Doon lamang sila, mga minamahal. Gusto nilang marinig lamang, mga minamahal, na kapag ikaw ay naglilingkod, nagpapakainit, ikaw ay pagpapalain. Hanggang doon lamang. Subalit, mga minamahal, ayaw nilang alamin ang kabuuan ng salita ng malapay noon. Amen? Ayaw nilang pakinggan, mga minamahal, na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagpapala ay iba't ibang klase. Amen? Maging ang paghihirap natin, ang mga pagsubok, ay pagpapala din. Amen? Subalit sa mga Kristiyano, mga minamahal, sa pangalawang lupain ito, mga minamahal, ayaw nilang mapakinggan yun. Sabi ng Balang Kasulatan, behold the goodness and severity of God. Amen. May kabutihan ating dakilang Diyos, but there is the severity of the Lord. If you praise and worship the Lord, if you follow the will of the Lord, goodness will abound. Kung hindi ka susunod at tatalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, there will be the severity of the Lord. May paalala ang mahal na Panginoon. Sa pangalawang klase ng mga Kristiyano, mga minamahal, ayaw nilang pakinggan yung paalala. Amen. Amen. Kaya kapag sila'y nagkaroon ng mga pagsubok, mga minamahal, akala ko ba, puro pagpapala? Hindi pala totoo. Dahil hindi nila inunawa ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Katulad ng mga binhi, mga minamahal, in a rocky soil, mga minamahal, hindi umugat ang kanilang pananampalataya. Amen? Kaya pagdating ng mga pagsubok, mga minamahal, madaling matanggal. Yun ang ibig sabihin ng talinhagang ito, mga minamahal. Madali silang maalis, mga minamahal, sa kanilang kinatatayuan. Amen? Kanilang pananampalataya, mga minamahal, ay mababaw lamang, hindi umugat. At alam natin, by faith, mga minamahal, hindi tayo sa lupain ito. Everybody shall praise the Lord! Amen! Maaaring nasa tatlong lupain kaya tayo, mga minamahal. Ituloy po natin ang basa. Praise the Lord. Patuloy sa talatang 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang mga nakinig. At samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. At hindi nangabubunga ng kasakdalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung medyo dangerous state, mga minamahal. Kung yung pangalawa, mga minamahal, in a rocky soil, dahil na-develop na lamang yung maliit lamang yung ugat, yung pananampalataya na tumubo sa kanila, mga minamahal. So kapag dumating yung temptasyon sa kanila, mga minamahal, the temptation to commit sin, madali silang mahugot. Madali silang mawalay, madali silang magkasalat sa harapan ng mahal na Panginoon dahil hindi umugat ang kanilang pananampalataya. That's for the second soil. Amen? Itong third soil, mga minamahal, ito yung medyo pag-aralan natin ng mainam, mga minamahal. Dahil sa pangatlong klase ng mga mananampalataya na kabilang dito, mga minamahal, they live like a normal Christian. Akala natin sila yung mga maiinit na nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen?
Akala natin sa kanila hindi sila nagkakasala. Subalit sabi dito mga minamahal, ang ating babalikan mga minamahal, nangakinig at samantalay sila nagsisiyaon sa kanilang mga lakad, nagpatuloy din naman, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Ang mga lakad nila, akala natin mga minamahal, ay lumalakad ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sila ay naaliw sa kalayawan o naaliw sila mga minamahal sa pagpapala sa sanlibutan o yung tinatawag na worldly pleasures. Babalikan po natin mga minamahal sa pangalawang lupain mga minamahal, the rocky soil. Tayo mga Kristiyano mga minamahal, tayo ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung paano maging matibay at paano maging umugat tayo sa ating pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. There are temptations in life. Dahil nasa mundo pa tayo mga minamahal, we are in a fallen world. Sino ang nagmamayari ng mundong ito mga minamahal? Ang kaaway. Email? Kaya gaya ng sinabi natin kanina, araw-araw ng ating pamumuhay sa mundong ito mga minamahal, tayo ay nakipagbaka. Amen? Nilalabanan natin ang bawat temptasyon mga minamahal, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, temptation to commit sin ay laging nariyan. Amen? At anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Anong gagawin natin? If we are faced with the rocks of temptations, mga minamahal, kung tayo ay naglalakad sa gitna ng daan, mga minamahal, at nakita natin maraming bato, anong gagawin natin, mga minamahal? Upang tayo ay makalagpas, mga minamahal, sa maraming batong yan. Unti-unti nating alisin yung mga batong yan, itabi natin o itapon natin sa malayo, mga minamahal, upang hindi na bumalik. Everybody shall praise the Lord. Amen. Katulad ng isang, mga minamahal, isang driver. Sa isang daanan, kung alam natin merong bato sa gitna, alam natin hindi tayo makakadaan dahil maaari masira yung sasakyan. Amen. Anong gagawin ng isang driver? If he has the wisdom, bababayan, aalisin niya yung bato, mga minamahal. Ganon din sa ating mga tunay na mga Kristiyano. We have to remove these rocks, these temptations to commit sin, mga minamahal, sa ating harapan. Alisin natin at itapon natin, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kagaya ng ipinakita ng ating pinakamamahal na Jesus. Nung siya ay nagkatawang tao bilang Diyos, mga minamahal, siya ay nagkatawang tao upang ialay kanyang buhay. Upang magkaroon ng sakripisyo, upang tayo ay matubos, mga minamahal. Anong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? When others Jesus, mga minamahal, before the start of the mission of our Lord God as Jesus Christ to proclaim the gospel, nag-ayun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng 40 days and 40 nights. At doon ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa katawang lupa. Amen? Nasa flesh ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, He was faced with several temptations of the enemies. The rocks of life. Temptations of life. Amen? Subalit anong pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kanya itong nilabanan, mga minamahal. Paano nilabanan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga tukso ng kaaway, mga minamahal? Nilabanan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mismong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? At sabi dito, mga minamahal, sa Luke chapter 11 verse 4, and then Luke chapter 22 verse 40, sunod-sunod po yan, and then Luke chapter 22 verse 46. Paano po natin, mga minamahal, tatanggalin, mga minamahal, these rocks or these temptations to commit sin, mga minamahal? Kindly po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, ang talata ay 4. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa susunod po. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, ang talata ay 40. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon, 46. Sa talatang 46, at sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Everybody Amen. shall praise the Lord. So una ating hakbangin natin, mga minamahal, upang ating malayuan ang mga tukso ng kaaway, mga minamahal, ipanalangin natin na hindi tayo makaharap ng tukso. Amen. Amen. Kung tayo ay wise na mga Kristiyano, mga minamahal, ipanalangin natin na hindi tayo haharap sa mga tukso ng kaaway. Everybody shall praise the Lord.
Sa atin, mga minamahal, kung nais nating umuga sa ating pananampalataya, huwag nating hanapin o huwag nating harapin ang mga tukso ng kaaway. Amen! Labanan natin sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palaging turo ng ating beloved friends in the Lord, bawat segundo, bawat minuto, dahil tuso ang kaaway, lagi dapat nagpupuri sa iyong kaisipan, lagi ka nagre-rebuke, hallelujah in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah in Jesus' name. Amen? Kung alam mo, mga minamahal, mahina ka sa bagay na ito, mga minamahal. Maaaring mahina ka, mga minamahal, dahil marami kang kaibigan ng mga sanlibutan. Maaaring kang ma-pressure sa kanilang mga lifestyle, mga minamahal. Kung alam mo, mahina ka sa aspeto yan, lumayo ka, mga minamahal. Layuan mo ang tukso at ipanalangin mong hindi ka tuksuin ng kaaway. Everybody shall praise the Lord. Malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipanalangin na hindi ka maharap sa tukso. Amen. Alam mo, mahina ka, mayroon kang kahinaan sa ganitong bagay, mga minamahal. Maaaring yung iba ay may kahinaan sa pag-iinom, mga minamahal. Subalit kung ikaw ay tunay ng Kristiyano, ay tuluyan ang aalisin niya ng malapay noon. Subalit dahil tuso nga ang kaaway, araw-araw, kahit binago ka na ng malapay noon, nariyan pa rin ang tukso. Anong sabi, mga minamahal? Ipanalangin mo na hindi mo kakahiripin yan. Or ikaw mismo ang lumayo. Tanggalin mo yan, mga minamahal, sa harapan mo, mga minamahal. Ibato mo, mga minamahal. Huwag mong lalapitan. Amen? Dahil sabi ng ating beloved pastor, mga minamahal, ang ating beloved honorable pastor, ang espiritu ay tumatalon. Huwag kang dumikit, mga minamahal, sa alam mo, mga minamahal, na ikaw ay matutukso o magkakasala. Everybody shall praise the Lord. Amen? Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa mga mapang-akit na sitwasyon. Tumakas tayo sa tukso, sa mga lugar na kung saan alam nating tayo ay mahina. Everybody shall praise the Lord. Lalo sa mga kabataan ngayon, mga minamahal, napakadaling magkasala. Amen? With the use of technology, mga minamahal, isang pindot lang, mga minamahal, magkakasala ng iyong kaisipan, ang iyong mga mata. Amen? So we have to be wise. Anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Upang umugat tayo, mga minamahal, malagpasan natin yung rakisol na yun, alisin natin yan. Mga minamahal, kung sa tingin natin mahina tayo, mga minamahal, sa social media, sa technology, sa internet, mga minamahal, bawasan natin yung exposure natin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Huwag nating lapitan, kundi layuan natin, itapon natin, sabi na ba ng kasulatan. Everybody shall praise the Lord. Unang Korinto 14, mga minamahal, kindly po, praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kabanata 10, ang talata ay 14. Kaya nga, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Isunod po natin ulang Timoteo 6:11 at 2 Timoteo 2:22. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, ang talata ay 11. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bayan na ito at sumunod ka sa katwiran, Amen. sa kabanalan, Amen. sa pananampalataya, Yes. sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2, ang talata ay 16. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng magsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ito yung mga hakbangin, mga minamahal. Amen? Ilayo natin yung ating sarili sa mapang-akit na mga sitwasyon na tayo ay magkakasala o alam natin tayo ay magkakasala. Amen? Flee from idolatry. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Hindi po literal lamang, mga minamahal, na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anything that is above the Lord, that is considered idolatry. Anything that you prioritize above the Lord is a form of idolatry. Amen? Kung sa tingin mo, mga minamahal, inuuna mo ang lahat ng ibang mga bagay kaysa ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, there is a form of idolatry. Sabi na ba kasulatan, wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anything that is above worshiping the Lord, that is a form of idolatry. Amen. Everybody shall praise the Lord. Hindi ko po sinasabi, mga minamahal, na hindi po tayo pwede magtrabaho o mag-aral. Hindi po yon, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi po natin, ang pinapangalan po natin dito, mga minamahal, sa lahat ng bagay na ating ginagawa, laging unahin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen? Tumakas daw tayo sa mga bagay
mga minamahal, sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig. Amen? Sa pagtitiis. Everybody shall praise the Lord. Ilang oras na po tayo nagtitiis. Amen? Sa kabila ng init ng panahon, mga minamahal. Amen? Lagi po kami nabibless sa outreaches po natin sa Visayas and Mindanao, mga minamahal. Bakit? Dahil lagi namin narinig, mga minamahal, kapag sasabihin mo, mga kapatiran ng Visayas, Mindanao, andyan yung kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mainit ang panahon, pero mainit din sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Walang pagod sa pagpupuri. Walang pagod sa pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kayo ganun na amang ang pag-apaw-apaw na pagpapala na ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang pinakahigit na pagpapala, yung pagpapalang spiritual, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa layuan daw natin yung mga masasamang pita ng kabinataan. Amen? Napaka-particular ng ating pinakamamahal na Panginoon about kabinataan. Bakit? Dahil ang mga kabataan, mga minamahal, sila yung mga nalalapit sa mga tukso dahil hindi pa sila umugat. Amen? Lumalalim pa lang ang kanilang kaalaman, ang kanilang relasyon sa mahal na Panginoon. Kaya inihahan tulad po sila, mga minamahal. Pero hindi po natin sinasabi ang mga kabataan ay mahihina. Hindi po, mga minamahal. Dahil maraming mga kabataan sa balang ministeryo ito, mga minamahal, na umugat na sa pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila lamang ay inihan tulad, mga minamahal. Amen? Masasamang pita ng kabinataan at sundin ang kabanalan, ang pananampalataya. Amen? Towards a clean heart. Dahil yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Towards the end of our life, napapanatili natin yung busilak na puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Laging paalala ng ating blood assistant pastor, Elders Mama or beloved Mama Dear, mga minamahal, lagi natin panatilihin na busilak ang ating puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang titignan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At the end of our life, mga minamahal, hindi yung katabi natin, hindi yung kasama natin, mga minamahal, hindi yung mga tumutulig sa atin, mga minamahal, hindi yung naninira sa atin, hindi yung nagpapabagsak sa ating paglalingkod, mga minamahal, ang titignan ng mahal na Panginoon. Hindi yung mga kasama natin o hindi ang mga manggagawa ang tatanungin ng mahal na Panginoon kung kumusta ang paglilingkod mo. Ang titignan ng mahal na Panginoon, ang tatanungin ng mahal na Panginoon, tayo mismo. Ano yung naging lakad natin? Ano yung naging puso natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Naging tapat ba tayo, mga minamahal, sa salita na ating napakinggan na ipinangaral sa banal na misteryong ito, mga minamahal? Yun ang titignan. Yun ang tatanungin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panatilihin natin na busilak ang ating mga puso't kaisipan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen? I-google natin, mga minamahal, ang ating oras, ang ating panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami sa ating mga kapatid, mga kanilang mga patotoo, sila ay nagtataka ang mga katrabaho nila, yung mga kapatiran po dati nagtatrabaho sa labas. Nagtataka ang kanilang mga katrabaho. Sabi na, ano ba naman yung buhay nyo dyan? Mag-relax naman kayo. Ha? Mag-travel naman kayo, mag-relax kayo. Hindi nila alam, mga minamahal, tayo, mga tunay na mga Kristiyano, ang kagalakan natin, yung pag-relax natin ay nasa loob ng iglesia. Ang pagganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kung ikaw, mga minamahal, kung umabot ka sa punto, mga minamahal, na kapag sasabing gawain na o araw ng gawain, parang nakikiliti ka, mga minamahal. Parang gustong-gusto mo, parang hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa iyo ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil dapat ganun daw ang ating nararamdaman. Kung tayo ay gumaganap, mga minamahal, may katungkulan, ating ginagampanan, mga minamahal, lagi tayo natutuwa, mga minamahal. We're always excited to perform, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagalakan ng bawat mananampalataya, mga minamahal, is to be in the presence of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen? Eh yung iba, mga minamahal, dahil nasa gobyerno sila, o kaya talagang mahigpit ang kanilang trabaho, mga minamahal, hindi sila nakaka-attend, talagang andun yung panlulumo. Bakit natin nararamdaman yun, mga minamahal? Dahil ang kagalakan natin is to be in the presence of the Lord. Amen. Amen. At hindi tayo natutuwa doon, mga minamahal. Tinitiis natin yun, mga minamahal. Parte yun ng ating pakikipagbaka. Everybody shall praise the Lord. Pero kung umabot tayo sa punto, mga minamahal, na parang, hay, okay na siguro to. Ay, sige, Wednesday. Ay, parang okay naman. Sige, try ko namang mag-absent ng Friday. Ay, parang okay din naman. May pagpapala pa rin naman. Siguro Sunday na lang. Kung unti-unti, mga minamahal, na nagiging komportable na tayo, mga minamahal, na hindi tayo nakakaganap o nakakadalo
sa paanan ng ating pinakamamalapay. Alalahanan natin, hindi tao ang ating pinaglilingkuran, ang ating pinupuntahan sa gawain. Ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kung nagiging komportable na ang isang Kristiyano, mga minamahal, na para normal na lang, na nawawala sila sa isang gawain, amen? Nawawala na yung guilt sa kanila, mga minamahal. Ibig sabihin, unti-unti nang umaangat yung ugat. Hindi na lumalalim yung ugat ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, unti-unti na tayong inaagaw ng sanlibutan, mga minamahal. At sino ang may-ari ng sanlibutan? Ibig sabihin, unti-unti na tayong inaagaw ng kaaway. Amen? Pero kung ang nararamdaman mo, mga minamahal, hindi ka nakadalo sa whatever circumstances that you're facing, hindi ka nakaganap kung ikaw man ay musician or choir member or worker, hindi, may mga bagay na hindi ka nagampanan, grabe yung kalungkutan mo, grabe yung pagsisisi mo, mga minamahal. Bumabawi ka sa pananalangin, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapin, ibig sabihin, patuloy ka pa rin umuugat sa iyong pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord! Kaya huwag po tayo makomportable, mga minamahal. Matakot tayo, mga minamahal, kung nagiging komportable na tayo, mga minamahal, na tayo ay nawawala na. O unti-unti nang lumalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. But if we still feel the guilt that comes from the Lord, that is the Holy Spirit, the conviction. Amen? That is how the Holy Spirit speaks through us. Amen? It is through our conviction. Dahil ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, simulan ng ating natanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pumasok sa ating mga puso. Amen? And the only way na nakikiusap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa atin ay sa pamamagitan ng ating mga puso. The conviction of our hearts. Huwag nating antayin, mga minamahal, na may kakausap pa tayo sa ating mga anghel. Hindi po ganun, mga minamahal. The Holy Spirit will speak right in front of you through your conviction. So if you are convicted to commit something against the will of the Lord, may bagay kang gagawin, mga minamahal, iko-convict ka ng Espiritu ng mahal na Panginoon, alam mo na nasa iyo ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Pasalamatan mo yan, mga minamahal. Matakot tayo, manginig tayo, mga minamahal, na tayo ay kinakausap. We are being convicted by the Holy Spirit. Pero kung nawawala na yung conviction, mga minamahal, ibig sabihin, unti-unti nang lumalayo ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Kaya laging paalala ng ating brother friends in the Lord, panatilihing busilak ang ating mga puso dahil doon na nananahan ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Without the Holy Spirit of the Lord in our hearts, less conviction hanggang sa wala na tayong conviction, normal na lang ang pagkakasala. Darating ang temptasyon, napakadali. Hindi pa kumakatok yung temptasyon, pinapasok mo na. Amen? Pero sa mga tunay, mga minamahal, mga taong umuugat, mga pananampalatayang umuugat sa pananampalataya, mga minamahal, kumakatok pa lang ang temptasyon ng kaaway, nararamdaman mo na, nadidiscern mo na ito ay galing sa kaaway. I rebuke you in the name of Jesus. Lumayo ka sa pangalan ni Jesus. Gaya ng tunay natin ginagalang, mahal pastor, lagi mong sawayin, mga minamahal. Lagi mong palayasin, mga minamahal, ang tukso ng kaaway. Everybody shall praise the Lord. Amen? Yun yung mga paraan, mga minamahal, upang tayo ay makalagpas sa pangalawang uri ng lupain, mga minamahal. At sinasabi natin, mga minamahal, the third soil, the thorny soil. Luke chapter 8, verse 14. Now the ones that fell among the thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares. Naglingkod sila, nagpakainit sila, mga minamahal. Inunawa nila ang salita ng malapay noon. Naunawaan nila na may pagsubok, may pagpapala, may paalala ang malapay noon. Naunawaan nila, mga minamahal. But they were choked with cares, riches, and pleasures of life. Anong sabi dito, mga minamahal? It will bring no fruit to maturity. Mapapansin mo sa mga lakad nila, they will not mature. Hindi sila mag-grow spiritually. Kaya mapapansin natin, bakit may mga Kristiyanong umabot na ng 30 years, 40 years? Bakit ganoon pa rin ang kanilang lakad? Ibig sabihin, mga minamahal, maaaring they are being choked by the worldly pleasures of this life. Hindi nila na nabalanse ang pagpapala, mga minamahal. Dahil ang akala nila, mga minamahal, puro pagpapala sa paglilingkod. Hindi nila na nabalanse ang pagpapalang ito. Masyado na silang naaliw sa pagpapala, mga minamahal, na kanilang nakakamtan hanggang sa nakalimutan na nila, mga minamahal, na sila ay napapalayo na sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y napakadelikado, mga minamahal. Maaring itong mga Kristiyano ito ay dumadalo, mga minamahal, but they are not prioritizing the word of the Lord. Hindi nila isinasapamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shall praise the Lord. This represents those who have more complete grasp of the cost of discipleship, but who have never rid themselves of the cares of the world. Ano yung cares of the world na sinasabi, mga minamahal?
worldly pleasures. Amen? Kaya sabi ng mga minamahal, ng ilang kapatiran natin, mga minamahal, nagko-confess, na mahirap din pala na puro pagpapala. Dahil maaari ka parang masilaw. Amen? Pero kung ikaw ay wise na Kristiyano, mga minamahal, pagpapalain ka ng malapay noon dahil alam mo kung paano mo i-handle ang pagpapala ng malapay noon. Alam mo, ang pagpapalang iyong matatanggap mula sa malapay noon ay gagamitin sa kalawahatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. That is a responsible discipleship, ang minamahal. Pag responsable tayo, alam natin balansehin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibubuhos sa iyo ng malapay na ang pagpapala. Subalit kung nakikita ng mahal na Panginoon na hindi ka magiging responsable o maaling mawalay ka o mapalayo ka sa paglilingkod, sa kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ibubuhos ng malapay ng pagpapalang yan. Amen? Dahil ayaw ng mahal na Panginoon, ikaw ay mawalay. Amen? Kaya kung meron ilan sa atin, mga minamahal, na iba ang kanilang pagpapala, naririnig nila sa banal pulpito, mga nagpapatotoo, nagkaroon sila ng 5 sasakyan, 10 sasakyan. Huwag tayong mainggit, mga minamahal. Pasalamatan natin ang dakilang Diyos dahil alam natin na may ibang pagpapala na ipinagkaloob sa atin o ipagkakaloob sa atin ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bagkas tayo ay matuwa. Tayo ay matuwa sa mga kapatiran po natin pinagpapala. Bakit? Dahil alam natin that they are responsible. Maybe they are responsible of the blessing that the Lord will pour them. Everybody shall praise the Lord. At habang narinig natin ang pagpapalang yan, nag-glorify ang mahal na Panginoon, pinapanalangin din natin na sila ay panghawakan ng mahal na Panginoon. At ipapanalangin din natin, mga minamahal, na tayo din naman ay pagpapalain kung kalooban ng mahal na Panginoon. Subalit yung karamihan, mga minamahal, hindi man sila pinagpala sa material na bagay. Physically, they are blessed by the Lord. Ang kanilang kalakasan, ang kanilang kalusugan, ilang taon man sila, mga minamahal, andyan pala ang kanilang kalakasan, yan ay pagpapala din na nagmumula sa mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, mahina physically, walang material na pagpapala katulad ng mga apostoles, mga minamahal, subalit sila ay malakas at matapang sa kanilang pananampalataya. Hindi sila basta-bastang natitiis, mga minamahal. That is the most greatest gift that we all have to pray. The gift of contentment. The spiritual gift na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung pipanalangin ng bawat isa sa atin. Amen. Bonus na lamang, mga minamahal, yung mga material, yung mga pisikal na mga pagpapalang ating matatamo habang tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bonus na lamang yan, mga minamahal. Dahil pangako din naman ng mahal na Panginoon na tayo ay aaliwin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pero sabi ng kasulatan, mga minamahal, be watchful. Do not be choked by worldly pleasures of the cares of the world. Balansin natin ang pagpapala, mga minamahal. Kung may malaking pagpapala, mga minamahal, imbis na matuwa tayo, mga minamahal, para sa ating sarili, mga minamahal, matuwa tayo, mga minamahal, na tayo ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. Amen? That's how. That's being wise Christian, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kaya may mga kapatiran tayo, mga minamahal. Apaw-apaw ang pagpapala, buhos-buhos ang pagpapala. Sila na yung umaayaw, mga minamahal. Bakit? Dahil nakikita ng mahal na Panginoon na kaya nilang balansehin ang pagpapala. Unang-unang inaalay nila ang lahat ng mga yan sa kaluluhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa paglago ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So don't let the thorns of life or worldly pleasures choke us. See, if you get rid of the stones of temptations, the second soil, and the thorns of earthly pursuits, the third soil, then you will become the fourth soil, the good and fertile ground which produces much fruit. Basahin po natin, mga minamahal. The fourth type of soil, praise the Lord, hallelujah. Luke chapter 8, verse 15. Praise the Lord, hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 8, ang talata ay 15. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita, pagkarinig, at nangagbubungang may pagtitiis. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbubunga na may pagtitiis. Amen? Hindi tayo natutulad, mga minamahal, sa pangalawang lupain, mga minamahal. Nagalak sila, mga minamahal, dahil puro pagpapala ang kanilang naririnig. Puro himala, mga minamahal. Umugat ang kanilang pananampalataya. Naunawaan nila, mga minamahal, na may kaakibat na pagsubok sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naunawaan nila na there is goodness and severity of the Lord. Kaya kailangan maging maingat sa lakad, mga minamahal. Naunawaan nila ang implikasyon ng ebanghelyo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umugat ang kanilang pananampalataya, mga minamahal.
naging good soil sila, mga minamahal. And that is our faith, mga minamahal, for us to be the good soil. Amen? To be in the fourth soil, mga minamahal. Yan ang dalangin nating lahat, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. This represents all those whose hearts are prepared for the gospel. Alam natin yung consequence ng ating pagsunod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng palaging sinasabi ng ating ginagalang mahal na pastor. Dahil naunawaan niya ang purong-purong salita, ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, umabot sa punto na nasabi ng ating ginagalang mahal na pastor, kahit walang langit, ako'y patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, naunawaan ng ating ginagalang mahal na pastor, yung buong implikasyon ng ebanghelyo, na hindi lamang puro pagpapala. Sa kabila ng kawalan, mga minamahal, alalahanin natin, bago ibinuhos ng malapay ng pagpapala sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, humarap sa katakot-takot na pagsubok ang banal na iglesyang ito. 12 years na sinubok ang ating ginagalang ng mahal na pastor, beloved pastor. Walang makain, mga minamahal. Amen? Subalit, andun pa rin yung pananampalataya. Ipinagsisigawan na totoo, buhay ang Diyos, nagpapala ang Diyos. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng salat na pamumuhay ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, the beloved children, sila ay nagpatuloy. Naniwala sila sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nila, mga minamahal, na hindi puro ligaya ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy, mga minamahal. Nalagpasan ang mga pagsubok, nalagpasan ang mga temptasyon, mga minamahal. Hanggang sa sila, mga minamahal, ay naging mabunga ang ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, ay naging mabunga sa kanilang paglilingkod, mga minamahal. Ano naging bunga, mga minamahal? Tayo, mga minamahal, na niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang naging bunga na kanilang pagsusumikap, na kanilang pagtatyaga, mga minamahal. Full 12 years, mga minamahal, na walang-wala ang banal na iglesyang ito. Naglalakad ang ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal. Ang ating beloved stand pastor, mga minamahal, habang namimigay ng flyer ng truck ang ating ginagalang mahal pastor. Ang ating beloved stand pastor, nagpupuri na. Nagfa-fasting, mga minamahal, inaalagaan, mga minamahal, ang mga panganay na anak na ating beloved friends in the Lord. Uwi ang ating ginagalang mahal pastor, dala-dala, mga minamahal, ang buto. Kukunin sa palengke, mga minamahal. At yun ay iihaw, iboboil, mga minamahal. Kaya ang tawag sa ating ginagalang mahal pastor noon, Pastor Buto-Buto. Amen? Nakabarong ang ating ginagalang mahal pastor, nasa magandang kasuotan, pero walang-wala, mga minamahal. Hihingi ng mga buto upang may pangkain. Sa ating beloved stand pastor, sa mga panganay, mga naunang mga anak na ating prayers in the Lord. For 12 years, they suffered. But they never doubt, they never question ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. They hope. Sila ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanatili ang kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbunga ang kanilang pagsasakripisyo. Nagbunga, minamahal, ang kanilang pagtitiis, mga minamahal. Amen? Gaya ng sabi ng kasulatan ni mga minamahal, hanggang sa tayo magiging bunga at magkakaroon ng maraming bunga. Ang naging bunga ng pagsusumikap ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, sa kanilang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ang mga buhay na pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga patutong ating narinig, mga minamahal, bawat Kristiyano, mga minamahal, pinapagaling sa kanilang mga karamdaman, yun yung mga naging bunga ng pagsusumikap, mga minamahal, ng mga taong naghasik ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ikaw at ako, tayo po ang naging bunga ng kanilang mga sakripisyo. Everybody shall praise the Lord. And we are celebrating the fruit of the goodness of our loving God. 31 years, mga minamahal, mula nung inihasik ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. For 31 years, mga minamahal, maraming mga binhi ang naitapon lamang sa gilid. May mga binhi, mga minamahal, na natili, mga minamahal, sa mga rocky soil. Hindi umuga sa kanilang pananampalataya, inagaw sila ng kaaway. May mga mananampalataya, mga minamahal, na nahulog sa third soil, mga minamahal, sa thorny soil, mga minamahal. Naaliw sila sa mga pagpapala hanggang sa unti-unting sila ay nawalay. Nangatisod sila dahil madali silang matisod dahil nakatuon lamang sila sa pagpapala. Unti-unti silang nawalay. Subalit, purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo na naririto na nakaupo, nagpupuri, nagtitiis, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, na tayo ay nasa mabuting lupain. Everybody shall praise the Lord. Amen? Nasa kabila, mga minamahal, ng pag-aakit sa atin ng sanlibutan, mga minamahal, tayo ay nananatili, nagtitiis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinitiis natin, mga minamahal, ang pakipagbaka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi nakatuon sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At anong pangakong yan?
Iisa lamang ang tinuturo ng ating beloved friends in the Lord, ng mga beloved preachers, mga minamahal, ng mga beloved workers, iisa lang ang tinuturong pangako, ang pangako sa buhay na walang hanggan sa pili ng ating dakilang Diyos. Walang ibang pangako itinuturo dito, mga minamahal. Not a prosperity gospel, mga minamahal. Ang itinuturo dito ang pangako, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mamatay, sa mabuhay, may pagpapala, walang pagpapala, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ang itinuturo sa banal na iglesyang ito, mga minamahal. That is the implication of the true gospel of our loving God. Hindi puro kabutihan, mga minamahal. May kabutihan, maraming kabutihan. But there are implications of the gospel. And if you understand the implication of the gospel of the Lord, magiging matibay ka. Magiging mabunga ka, sabi na banal kasulatan, mga minamahal. You will be the good soil. Amen? Amen! Everybody shall praise the Lord. If we know how to balance every blessing that we receive from the Lord. Kung alam natin pasalamatan sa kabila ng kawalan, magiging good soil tayo, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. So as we celebrate 31 years of God's goodness, mga minamahal, balikan natin, mga minamahal, kung paano tayo unang naligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa tingin natin, bumabalik tayo sa pangalawang lupain, mga minamahal, kung sa tingin natin tayo yung binhi, mga minamahal, sa ikatlong lupain, mga minamahal. At unti-unting nawawala na yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang huling talata, Revelation chapter 2, verse 4 up to 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, ang talata ay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Amen. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo. At aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan po Amen. natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga ang pagsisisi. Kaya sa banal na misteryong ito, mga minamahal, sa tuwi-tuwi ni tayo tinuturuan, mga minamahal, na magtumangis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Laging umiyak, humingi ng habag, laging magsisi. Dahil may mga unguarded moments tayo, mga minamahal. May mga bagay na maaaring nagkasala tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. I would like to share, mga minamahal, last Sunday, meron tayong isang manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maaaring sa pagpapabaya sa kanyang pisikal pangatawang, kagaya ng patutuo natin, mga kapatid, Brother Noel Manhuyot, mga minamahal. Dahil nagpabaya sa kanyang pisikal na pangatawan, mga minamahal. Alam natin, buhay ang Diyos. Alam natin, makapangyarihan ang Diyos. Pero sabi ng ating beloved friends in the Lord, alagaan din natin ang templo ng mahal na Panginoon. Amen! Dahil this is the temple of the Lord na ginagamit natin to worship. To offer sacrifice to the Lord. It is the temple. So kailangan natin alagaan, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, habang siya'y umaawit dahil sa kainitan sa dako ng Maynila, mga minamahal, nagtitiis sa mga kapatid na sa sobrang init, mga minamahal, habang siya'y umaawit, naramdaman niyang kalahati niyang katawan. Nag-numb, mga minamahal. Hanggang sa nawalan na ng pakiramdam ang katawang ito, mga minamahal. Na-stroke. Na-paralyzed, mga minamahal. At that very moment, mga minamahal, naging mahina ang ating mahal na kapatid. Nakapikit ang kanyang mga mata, halos di na makapagsalita. Ganon katindi ang kaaway, mga minamahal. Bawat segundo, bawat minuto, mga minamahal. Gagawin ng kaaway ang lahat, mga minamahal, upang masira ang templo. So that we will not function to worship and to glorify the Lord. Pero anong sabi ng ating ng banal kasulatan, mga minamahal? We are more than conquerors. Tayo ay mapala sa banal iglesyang ito, mga minamahal, dahil tayo pinagpala ng isang propeta, ng isang tunay na pastor, mga minamahal, na balapit sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung ipinagpray, mga minamahal, sa ating ginagalang mahal pastor, sa address, Papa, mga minamahal, unang dalangin na ating ginagalang mahal pastor. Right away, mga minamahal, nagkaroon ng pakiramdam ang mahal na kapatid na yan, mga minamahal. Right after na ipag-pray ng ating blood presence in the Lord, immediately, mga minamahal, siya ay pinagsisi, mga minamahal. Ganon kahalaga ang pagsisisi. Amen! Kaya mga manggagawa, mga minamahal, kapag may mga pray over, mga minamahal, laging sinasabi, anong mga nagawa ng kasalanan? Huwag po tayong ma-offend. Amen! Kung tatanungin, mga minamahal, baka nagkamal, may mga pagkukulang tayo, may mga bagay tayo nagawa, may mga pangako hindi natin nagampanan, may mga nabitawan tayo na tayo nagkasala sa mahal na Panginoon. Unang tatanungin, saan tayo nagkasala at magsisi? Napaka-importante ng pagsisisi.
Pinagsisi ang mahal na kapatid, mga minamahal, maging lahat ng mga anak ng beloved worker na ito, mga minamahal. Pinag-confess saan man kayo nagkamali. Ipanalangin, magsisi kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil maaaring hindi ang nanay niyo ang may kasalanan. Maaaring may mga bagay tayo na ginawa na kasalanan. Lahat ay lumuhod, mga minamahal, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun ang ating beloved Brother Noel, mga minamahal. Amen. Sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, right after mass healing. May partial healing na right after, mga minamahal, pinalangin na ating ginagalang pastor. Right after healing, mga minamahal, nagsalita ang ating mga kapatid, mga minamahal, kanyang iminulat ang kanyang mata, parang walang nangyari. Everybody shall praise the Lord! Nung sinabi, mga minamahal, ng kanyang isang anak, mga minamahal, na dadalhin sa ospital para lang ma-check, anong sabi niya? Okay na ako, pinagaling ako ng malapay noon. Amen? Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bagay, yung mga minamahal, na ginawa ang kaaway na magtatagumpay sa ating mga minamahal because we are more than conquerors. We are victorious in the name of our Lord God, Jesus Christ. At merong pastor, mga minamahal, ating ginagalang mahal pastor na patuloy na lumuluhod, na nanalangin para sa ating kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. May mga manggagawang patuloy na nagpupuri, na nanalangin para sa ating lahat, mga minamahal. Para tayo ay pagpalain, para tayo ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo nagpapasalamat, mga minamahal, kung bakit tayo lumalago ang banal na gawain sa lugar na ito. Ibig sabihin, nagiging matapat ang mga manggagawang inatasan dito, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Ang kapurihan lamang sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil kung ang mga manggagawa ay magpapabaya, kung ang mga manggagawa ay magkukulang sa kanilang mga katungkulan, kung ang mga manggagawa ay iisipin ang kanilang kung ano yung kakabuti ng kanilang buhay, mga minamahal, aagawin ng kaaway ang bawat kaluluwang maliligtas sa lugar na ito. Subalit kanilang naunawaan, mga minamahal, that they are the modern Levites. They are meant to sacrifice, mga minamahal. Amen? Naunawaan nila ang kaalagaan ng bawat kaluluwang maliligtas, mga minamahal. Kaya andun lamang ang pagsasakripisyo, ang pagsisikap ng bawat isa sa atin. At kayo, mga kapatiran, kayo ang nagiging katuwang ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, upang magligtas pa na maraming kaluluwang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? That is true discipleship. We are all called to be disciples of the Lord. Not just hearers of the Word of God, but doers of the Word of the Lord. That is true discipleship. Hindi tayo mananatili maging ang mga bata na naririto ililigtas ng malapay, hindi mananatiling tagapakinig lamang. We will become the disciples of God. Amen? Kahit na ordinaryong membro tayo, mga minamahal, dahil disipulo ka na ng malapay noon, magkakaroon ka ngayon ng tapang. Magiging mabunga ka sa iyong lakad, sa spiritual na lakad, mga minamahal, the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, meekness, goodness, faith, temperance. Against such, there is no law. Amen? At ano yung pangalawang bunga, mga minamahal? Yung pagiging mabunga mo, mga minamahal, sa pag-akay ng marami pang kaluluwang maliligtas sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kahit na hindi natin alam, mga minamahal, ang bawat bersikulo, mga minamahal, anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? The Lord will empower us to become His disciples. Amen? Mapapansin mo na lamang pag naumpisahan mo mag-share, uumpisahan mo sa patotoo mo, mga minamahal, napapansin mo, mga minamahal, hindi na ikaw yung nagsasalita. Ang kapangyarihan na ng malapay ng kumikilos. Ang espiritu ng malapay na nasa puso mong kumikilos, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. At huwag kang manlumo. Amen? Huwag kang manlumo kung yung kinakausap mo, mga minamahal, ay tatalikuran ka. Ibig sabihin, siya yung unang binhi. Amen? Narinig niya ang pasalita ng malapay noon, narinig na ang kabutihan ng malapay sa buhay mo, you shared it, lumabas sa kanilang kabilang tenga, mga minamahal, napabilang siya sa unang lupa. Huwag ka matakot, huwag ka manlumo, huwag ka manlupaypay, mga minamahal, huwag ka mapahiya, mga minamahal, tuloy-tuloy lang, mga minamahal, ang paghasik ng salita ng ating pinakamalapay, ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti. At kung tayo, mga minamahal, sabi na huling talata, kung tayo man ay nagkulang, mga minamahal, balikan natin yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayong lahat ay magsisi. As we celebrate 31 Church or 31st Church Anniversary, mga minamahal, ibalik natin, ipanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ating malagpasan ang bawat tukso na ating kakaharapin pa sa mundong ito. Amen? Ipanalangin natin, mga minamahal, na ibalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kainitan natin nung tayo'y una naligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo pong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang tinatawagan po natin, mga minamahal, ang kung may mga bisita po dahil rito, mga minamahal, kayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hindi po aksidente na kayo ay
naparito mga minamahal celebrating with us. Ibig sabihin mga minamahal, kayo ay pipiliin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dalangin po namin mga minamahal na hindi kayo mapapabilang sa unang lupa. The first soil. Dalangin namin na hindi kayo mapapabilang sa ikalawang lupa, the rocky soil. Nang dumating ang mga temptasyon, sila ay nawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dalangin namin na hindi tayo mapapabilang mga minamahal sa ikatlong lupain, mga minamahal. Amen? Na naaliw mga minamahal sa worldly things and worldly pleasures. Inuna ang sarili kaysa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang dalangin ng bawat sa atin sa pangunan panalangin ginagawa ng mahal pastor ay mapabilang tayo sa mabuting lupain. Kaya tayong lahat ay umawit mga minamahal. Walang dahilan mga minamahal na tayo ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan mga minamahal upang iwanan natin ang paglilingkod, ang iwanan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Walang dahilan Upang iwanan ka. Praise the Lord. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ano bigat ng Subok pa. Sumisigla ang buhay ko, nakakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Yes, man, hallelujah. Kahit kanino pa, minsan pa, walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Ating po tinatawagan, ating balang order preacher, ating Binias, praise the Lord. Upang ipaliwanag ang kahalagahan, mga minamahal, ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ako narito? Nasa'yo lahat. Lahat tungkol sa aking mga hanap, ika'y iiwas sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Hallelujah, Jesus. Walang dahilan upang Malandungon ka tayo sa gitna. Nag-aabot kita ng kartang tayo ulo. bigat sa Ikaw pagsubok pa pa. kinahawakan ka. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di magpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan Pastor, wala siya, wala lang siya. sa mapansalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, ang ating ko'y limunan. Sa kamanatan, Purihin ka! sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang pagkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo ligtas sa buhay, bakit bago layo na sa'yo lahat? Lahat tungkol sa aking mga hanap, ika'y iiwas sa sapat, Aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang pag-ibig ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo, Sa buhay, bakit pa ako
buhay ko. Mga minamahal, napakaswerte natin. Totoo ang salita ng Diyos. Aming mahal nga mga bisita, ngayon pang nakadalo, napakaswerte nyo, nandito kayo nagtiis sa Panginoong umaga hanggang ngayon. Dahil kayo po ang iyong puso nasika ng salita ng Diyos sa isa't magandang lupa. Tinanggap yung Panginoon at hili kayo dahil gusto nyo ng kaligtasan. Mga minamahal, may 4 na reglamentong kaligtasan. 4 sa may mga bisita. Una, panampalataya. Ang panampalataya makukuha sa pakinig ng salita ng Diyos. Kaya patuloy kayo makinig, dumalo sa gawain para yung mga salita ni nasik ay magbubunga sa mga puso. At pag magbunga na, diyan kayo pagpapalain ng ating Panginoon. Baguhin kayo, pagaling karamdaman nyo, at magkaroon kayo ng matibay na pundasyon sa paglingkod sa Diyos. Pangalawa ay pagsisisi. Sabi ito, kailangan ng pagsisisi. Kung sa Bisaya, papaghinulsol. Ano kinanglan natin magsisi, maghinulsol, kaingon sa Biblia, ang lahat ng tao nagasala o nagabsan sa maya sa Diyos. For all have sinned and come short to the glory of God. Lahat nagasala, hindi nakabot ating prayer sa langit, mga minamahal. Kaya ngayon dapat tayo magsisisi dahil tayo nagkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Yung bautismo, napaka-importante po ito. Dahil pag tuslo mo sa tubig, parang sama kang linibig. It's like buried into baptism. Pag loob-loob mo sa tubig, yung kasalanan mo maiwan sa tubig, pagbago mo, bago ka ng nilalang. Malinis ka na, then the heaven will open. Ang langit, mabukas yan. Bababa ang Espiritu ng ating Panginoon, descending like a dove, papasok sa puso natin, at siya'y mananahan, at yan po'y patik natin, silyo, na pagdating na araw, tanggapin po tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bautismo sa tubig, mapatawad ng kasalanan, di matanggap natin ang kaloob ng banal na Espiritu. Magpatuloy kayo, magpatuloy. Kaya kami, kahabagan ng Diyos, inabot na po ng ilang taon, ating mga kapatid sa Giandiuro, pinagpapala, ating mga pastor, Mama Dear, mga beloved children, grabe ang ilang dedikasyon. Dahil totoo ang Diyos natin ditong pinaglingkuran. Kaya gusto niyo himalaan ng Diyos, pagalingin karamdaman niyo, baguhin kayo, pagpalain kayo. Kaya maglingkod kayo sa Panginoon. Kaya ngayon, itaas yung kamay. Itaas yung kamay, mga malang bisita, mga baguhan. Ipikit yung mata, habang nakapiyong kayo, nakapikit yung mata. Sabat ka mo, sunod kayo sa aking panalangin. Sabihin nyo, Amahan ko sa langit, sa pangalan ng Panginoon, mahal na Panginoon, ako'y taong makasalanan. At alam ko, ikaw ay namatay sa Kalbaryo dahil sa akin. Mahal na Panginoon, sa mga oras na to, ako po'y nagsisisi. Ako po'y nagsisisi sa lahat na gawa kong kasalanan. Umpisa ko bata pa hanggang sa maosto. At mahal na Panginoon, tinatanggap ko po ikaw. Naking sarili tagapagligtas, Diyos sa hari na aking buhay. Iligtas mo ba ako sa 10 naging samal sa buhay? At isulat niyo po ang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo kang tutumong anak sa puso, sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap. Amen. Opo, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwa at lumapit sa iyo, tumanggap siya sa andaling ito. Lord, nangyayangin ko po sa mga talay, mga pastor, nga lang hindi ito po ang umpisa, ito po ang huli, kundi ito ang umpisa ng kanyang relasyon at paglingkod sa iyo. Pangawakan mo sila, pagpalain mo sila sa matans nila. Bagay, Lord, kumilos ka sa buhay nila. Mag-inak mo sa totoo paglingkuran kanila. Kay Butchos ka buhay na kimakapanganan. Maghimala ka sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin dahil bilang pastor. Amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ngayon po, mga minamahal, mayroon tayong tubig dyan. May baptismal tub tayo dyan. Tubig ba? Parang baptismal tub.
Meron naman tayong baptismal robe, isuot yung baptismal robe, ituslob ka mo sa mga preacher, mabautismo kayo, para pag-uwi natin sa ating tahanan, kumplito ang ating kaligtasan. Proteksyonan tayo, ampingan tayo, papalain tayo ng ating. Ngayon po, lahat tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Ano mang yung ating problema, ano mang ating naramdaman, ano pong ating sakit at mayroong tayong kahilingan upang tugunin ng Diyos, sabihin natin sa Panginoon ang ating problema at ang wala imposible sa ating malapay naman. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Sa mga pastor. Hallelujah. Opo na kilang Diyos sa mamulan sa pangalan ni Jesus Panginoon. So natalangin ng amin, dearly beloved pastor, Mr. David, and time prophet of God, and all the beloved children, ito kami sumamo sa iyo, Panginoon. Lahat na makatanakan mo, mayroong mga problema, at dadalang may sigaramdaman, Lord. May kahilingan sa iyo, Panginoon. Tugulin mo si malaga pamaraanan. Magpalain mo na sa iba, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. That's the heart this moment, Lord. Heal this thing is the problem. My God, I said in prayer, tulungan pala kasi matatagim sa mga problema karapan sa buhay nila, Panginoon. Magpalain mo lang negosyo, trabaho na buhay, pagkitaan lahat sa mga halon. Tuloy maglingkod ng lubusan sa iyo, malapay, especially itong mga baguhan. Nasa patuloy maglingkod sa iyo, malapay, Panginoon. Hallelujah. Nga sa sunod na taon, luubin mo pa, nandito ka pa, dito pa kami. Hindi ka pa bumalik, mag-celebrate pa rin kami ng taon. Nga may tagumpay, ngunit kung babalikan mo kami, salamat, dadalhin mo na kami sa klitan during the rapture time, Lord. Magawakan mo kayong palakasin, patatagin mo, ipagpalain mo kami lahat. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ipatong kamay niyo isa yung ulo, ang isa ipatong sa karamdaman nyo, may sakit kayo, karamdaman, problema dalawa kami, isa taas po. Manangin po tayo. Minsan na pulit kami dumalangin siya, malapay noon sa dalangin namin, dear beloved pastor, and to the blessed Alameda family, ang sumamo kasi hindi kami kalimutan ang milabstan, pastor, madir, makaturan, mga aral. Panginoon, kaya nabot kami ng grasya ng pagkapala. Ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan, at may karamdaman pagaling mo, badlugan nyo, I bind the pop darkness, demons, infirmity, the sickness and diseases, cast out from them right now in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Blood, bless the chili, financially, physically, remember by some poverty in the life. Bless them so much right now, God. In Jesus' name, receive healing. In Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Hallelujah po sa Lord. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo ay tumayo. Manindog ta, isuon ko. Bayo kamot, mulukso kita. Unya po, may mga sakit karamdaman, balatian. Pwede ka mo iliyas, magpalihan sa ito, beloved preacher dyan, may mga sakit. Yung mga baguhan lang. Bayo kamot. Singgit kita, kusog, tulog ka bisis. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Amen! Palakpakan po natin ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon. Natapos ating gawain sa araw na to. God bless you so much po. Itong beloved Mr. Phil, the Word of God, napakinggan. Hallelujah. Beloved Bilots, talagang salamat. Tanang minsanan po ulit. Pinadaman ng Diyos ang iyang matamis siya pasensya sa atin. Kukuha muna tayo ng special love offering para pagpalain kayo ng ating Panginoon. Then kung paintulutan nyo kami, mga ruling kami ng mga workers. Okay lang ba sa inyo? Aawit kami sa stage, mga ruling kami sa inyo. Pasko naman. Merry Christmas. Amen? Pagkuha mo tayo ng special love offering, ipagpray natin. Bigyan lang Diyos sa malas sa Jesus, Panginoon. Pagpalain mo magkapatiran, di nasawa bigyan ng mga special love offering, dagdag mga pangailangan sa iglesia. At ibalik mo na magalimis sa papala sinasanod na langit mo na pastor. In Jesus' name, amen pa sa Lord. Hallelujah. And I could hope for a dream of you were poured in favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So that I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has told me to leave now. You are more than enough for me.
could hope for or dream of. You were born in favor of me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So less I can contain it. There's so much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me, Lord. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yeah. So less I can contain it. There's so much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me. So less I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has shown me to leave now. You are more than enough for me. Amen. Praise the Lord. Bendisyon ang lagural. Ngayon po, mga ruling kami sa inyo. Yan aawit kami, tapos tatayo mo. Iulog niyo po sa box ng inyong pamasong handog. Sana mapuno yung box. Kay pamasko good karon. Amen? Amen. Gusto niyo ba kang mamasko sa amin? Ayaw nila? Hindi sumagot? Sinong gusto pamaskuhan kami? 5 lang, 5? Ulitin ko. Sinong gusto paskuhan kami? Marami na. Awitan na natin. Marami na. Merry Christmas to all of you. Advance mga beloved brethren. And happy 31st anniversary to all of you. Nagpala tayo ng Panginoon. Sige po. Awitan namin kayo ng pamaskong handog. Mga preacher, ayaw umawit. Wala ka mo unya pamasko. Angels we have heard on Yes. high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing the joyous name. Gloria in excelsis Deo. Bethlehem and sing, Jesus' birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord Redeemer King. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.
blessings stay. Amen. Wala na siguro? Wala na. So, Merry Christmas to all of you, mga minamahal namin na mga kapatid. Amen? Salamat sa iyong pamastong handog sa amin dahil pinagpala kayo yung bunga ng panalangin ng ating minamahal kinagalang mga pastor, Madira sa lahat ng mga beloved children po. Salamat po. Dahil sabi nga ng Pasko, magmahalan tayo. Sabi sa kahit hindi Pasko, magmahalan pa rin, magbigayan pa rin. Lalo na Pasko. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord po. Sige po, hindi tayo magtagal mga minamahal. Tayo po ipunta na sa closing prayer. Pasensya na kayo, pinagpala tayo, maaga pa tayo nakauwi. Amen. Praise the Lord. So after this, binigay naman yung mga pack-lunch dyan, pagkain, pwede kayo magpalihan sa ating mga beloved preachers, ilihas po namin kayo. Mag-print tayo at ang beloved preacher Jerry Galgo. Preacher Jerry Galgo, nahaba siya? Wala si Jerry Galgo. Sino dyan wala? Preacher Dudong Mercado na lang. Pag-print yun. Itong closing prayer, okay tayo po. Praise the Lord. E po manalangin mo na. Mapagpala namin Diyos sa masalangit, malapin Jesus, lubos namin pagpasalamat sa iyo, malapin noon, sa kagalakad, sa magsamba, malapin noon, sa iyong matamis sa presensya, malapin noon, maraming salamat, God. Hallelujah, sa kalampusan, malapin sa mga gawain, salamat sa mga beloved children, paabot mo, malapin noon, walahati, malapin, salamat po, sama-sama kami nagsamba sa iyo, malapin noon, sa oras na ito, malapin noon, yung prayer po namin sa panguna pag-ampo sa aming ginagala, Evangelist Pastor Willie Estrella, minta malapin, beloved children, God. Yung sa mga pagkapos, mga katawang malapin, o pag-ingatan mo po, bawat isa sa amin, malapin noon. Lalo, beloved children, o isa sa Maynila, malapin noon. Pag-ingatan mo sa Canila, alis sa ipapawid, malapin noon. Alam mga masa sa Maynila, walahati, malapin noon. Alis sa mga tatlang, nastriya sa kawalang kaaway, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun po. Maglamanuhay kita. Magkamayan po tayo. We love you so much. And now there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. God bless you all po, mga minamahal. Once again, happy 31st Church Anniversary. Sa dako po ng Cagayan de Oro, mga minamahal. Maging sa lahat, mga minamahal. 55 outreaches po, mga minamahal ng CDO. God bless you, beloved ordained preacher, Andy Binyas, Ate Nini. Praise the Lord. Sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog, my elders of the Yes, church. Lord. We love you all, but others, Jesus loves you more. Praise the Lord. Ingat po tayo sa ating pag-uwi, mga minamahal. Sa lahat mga kapatiran po natin, mga security group. Ingatan po natin ang mga pag-uwi. Bantayan po natin, alalayan po natin lahat mga kapatiran po natin. Mga breaking po ng mga brethren po natin. Kindly po, praise the Lord. We love you all, but others, Jesus loves you more. Praise God. Amen. Praise the Lord. So, salamat din po. Thank you so much, Brother Phil. Kabilot, kapilang kayo mga salamat sa Panginoon. We love you so much. Hallelujah. At belated happy birthday din. Tsaka happy advance Merry Christmas. Thank you so much. Happy birthday rin sa akong beloved wife. Amen. Praise the Lord. Happy birthday, Tini. Ipagpuri natin yung food mo na, Lord, pagpalain mo kami. Thank you so much for the food given to us, Father, Lord. Sa nag-contribute na magkapatira, nabigyan ng mga pledges. Special offering, Lord, na buo ito. So dalangin mga pastor, bendisyonan, pagpalain mo mga pagkain, mabusog kami lahat. Masatisfied kami, Lord. So dalangin malapas. Plan return this blessing to all the brethren na contribute, nag-provide itong pagkapala. Nasunod niya tuig, pagkalun, titulot mo pa. Sama-sama pa rin kayo, Lord. At protection namin sa pag-uwi. Ilalo'y malalayo. Mabaon ng kagalakan, kasigan, kabusugan. Siyempre sinisya, piskal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palihans po. Palihans. Member preachers. Maliwag lihans. Love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord.